I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me, never look back. We're living life like a badass. Oh, you could've been a good girl, but instead you the real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a renegade. Hello mga good Jows, andito ako ngayon sa Manila, Newport, at it's a Halloween season, so samanin niyo ako sa mga kaganapan dito. Let's go! Narito kami sa Mystery Manila. So gusto ko sana i-try, kaya lang parang hindi ko pa kaya. I heard they're screaming. They are screaming talaga. Grabe. Susubukan ko sana mag-isa, parang hindi ko kaya. Mas masaya pag may kasama. Oh my God. Kasi dito kailangan mo i-solve yung puzzle o yung clues. Kukunin mo yung crystal. 13 crystal lang kailangan mo makuha dito. Pag di mo siya nakuha, so matatrap ka. Kung ako lang mag-isa dyan, parang pili ko hindi ko kaya. So we're here in Mystery Manila. Kung gusto nyong matakot dito sa Newport Mall, ito yung isa sa mga i-visit nyo. At hindi ko siya pinasok kasi ako lang mag-isa yung papasok. Sabi din nung doon, wala daw napasok mag-isa. So maybe next time, try natin. Talagang ang creepy, kinig na ko yung sigawan kanina. So tara sa iba. Saya po dito ngayon sa Newport Mall kasi grabe, ramdam na ramdam mo yung mga events nila. Walking around lang kami pero hindi ka maiinip talaga dito. Ang daming ganap, bawat sulok, no? Ayan, no? Ang daming people. Saya dito, oh. Nandun sila. Ewan ko kung anong certain event yung gagawin nila. Pero ililibot nila yung buong Newport Mall. Yan si Harry Potter, oh. So, dito kami nakatambay. Kapi-kapi lang po. Chillin muna kami dito. Yun nga, galing kami sa Mystery Manila kanina and parang ang bigat sa pakiramdam nung itry yung Mystery Manila. So kasi doon sa Mystery Manila kailangan mong hanapin yung mga crystal. May mission ka na gagawin doon bawat room. Pag ako lang mag-isa yung pumasok, feeling ko mas triple yung katatakutan kasi yung mga nadoon kanina talagang sigawan, 4 sila. Kaya lang talagang wala, may pagkaduwag din ako eh. Naaalala ko every Halloween week, yung talaga, sa San Pablo kasi, pag ganitong season, masaya doon, gawa ng may mga bazaar, may parang perya, doon sa malapit sa libingan, sa memorial. Ang dami nagtitinda. Si Inay, pagka gano'n, nagluluto siya ng sinukmani, tapos sabay-sabay kami pupunta sa memorial para dalawin yung puntod ng lolo ko, which is, nostalgic every time na ganitong season. And nito mga nakarang taon, hindi na ako sumasabay sa dami ng tao. Minsan pag di ako nakapunta, ang ginagawa ko naman, pinagtitira ko na lang sila ng kandila. And ngayon, wala naman kaming shoot na contents. It's weekend naman, Sunday. So, day 1 of my vlog. Nakakatuwa kasi yung pag-vlog natin, consistent. May mga good feedback. Bukas it's a work day, so samahan nyo ako. Ilang araw nga palang walang pasok last week dahil sa bagyong Christine. And yun, dito na kami dumiretso muna sa Manila after nung hupa ng bagyo. Tomorrow back to work, so it's gonna be a productive week. It's unusual undas kasi yun, kung ano nang mapapakita ko sa inyo, pagpasensyahan nyo na. This journey is just
chill, pag-alala sa kapamilya at kaibigan nating lumisan, pagdasal natin sila. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko for today. See you tomorrow. Muna kami dito pag walang ginagawa. Ayan, nakain ako ng stiko. Then gagawa ko ng schedule for the week. Isasend ko sa planner. Ayan. Natay ko dito sa computer. Schedule and editor schedule for the week. Email. Kasi sasagot sa mga inquiries ng brands. So many things to do as a content creator. Yan, so nag-approve ako ng draft ng mga editors. Ito naman mga videos na to ay sa TikTok Shop. So ito yung ina-approve ko ay just Blender na pinadala din last week. Kaya naman pa-support po ng mga videos na ilalagay ko sa TikTok ko. So ito naman yung home deco ideas natin na sinasuggest ng iba. Na-approve na natin sila. So yan, ganan yung ginagawa ko pag narito. So, hindi basta-basta nag-upload ng video. Talagang ina-approve mo na ni-edit, na-approve ng team, ipapa-approve sa brand at saka ipapublish. Sa notepad lang ako naglalagay ng schedule kasi ipapagawa ko to sa ating team sa planner. So nino-note ko lang dyan yung mga ipapagawa ko. Then sila na ang bahala PDF or gamitin yung Excel and Microsoft Word. Yan, so dumating na ang mga parcel na aming isushoot for today. Yan, thank you so much sa mga brands na nagpadala po. Shooting na kami ng mga product na pinadala. Yan, towel pinadala? Hindi, itong ano, lagay. Ha? Yung lagayan. Hi sa vlogging. I'm with my tita. Hi. Yan. Vlogging. Hello? How are you? Last 1 week na vlog to. Ay, hala ko naman. Makikita mo sa YouTube to. Ayan. Hindi, yung lagayan. Ano yan? Yung papagayin yun. Hindi papagayan ng ano. Tupi. Oh, may tutorial pa kayo ha, good Jows. Ako'y nag-o-opisina. Ang ginawa ko taga-tiklop ng ano? Towel. Ano ba yan? Para manipis nga naman, no? Oh. May pabulsa pa. Yes, yan. Papagayan yan. Oh, nga, ano, ang ganda. Kita na. Kababag lang. Kita na. Maganda to. Mas malinis na tingnan siya. Oo, ganyan. Miski di yan, pwede mo siyang gawin ng gano'n. Dapat ang nagiging guest ko ngayon sa vlog na Onda si Tita. Mga kwentong horror. Ito sa ganito. No, Tita? Mamaya magsha-share. Ano pag maganda ilagay? Thanks, bro! Naka-vlog ka. Sige. Available yan sa TikTok shop ko. Ang lagayan. Kaya kami nag-video na ito. Storages. And, Tapos space. Tapos yung iba, kaya may space na gano'n. Pwede mo siyang papagayin pa. Pagkakulang. Diba?
Pag paganta, hindi pwede paganta. Pwede din, yung tatluhan na ganyan. Tapos, Fold, another fold. pag ganito. Ayan, gano'n. Okay. Ating mga pamangkin ito. Pag nawala ako, mamimiss niyo ako. Talaga para may suotan. Okay. Ang galing naman. Galing mo magto. Parang sanay na sanay ka magto. Ay, labandera ako dati. Hindi nga kita nagyan ako sa video. Pwede kong picture ng home education eh. No, galing. Yan yung pantalon, no? Napapili niya ng maninipis yung ano. Tapos ito yung mga tawel. Pagkasya niya sa isang pero kanina nung kaibigan kong Shopee yung case ng iPhone 16 Pro Max niya, oh. Sa mukha. Almost close sa kulay. Yay. Let's try. Yan, oh. Almost kasame nung kulay niya. So, mas maganda siya tingnan kasi para talaga siyang iPhone 16 Pro Max. And, ang maganda dito silicone, no? Look at this. Good house. Ganda. Ito yung pinagpaltan. Days ko lang to ginamit. Pamalit lang din siya. So, mas gusto ko to. Arrange na, hindi na siya makalat. Narito na gatas, chocolate pala, then tea, creamer, kape. Patuloy pa rin kami naglilinis. Na-organize ko itong baba. Hindi na siya makalat. Tingnan. Hey! So, hapon sa San Pablo. Look at the view. Ganun po dito sa hapon. Napaka-traffic. Kasi rush hour. So, lakad-lakad muna tayo. Nagagala yung mga GOAT, the greatest of all time. Ganito pala sila sa hapon. Good Jows, good morning. Dito tayo ngayon sa likod ng compound. Dito ako nagbabike, nagja-jogging pagka mas maaga ako nagising. It's my day 3 sa pag-vlog. Ang daming nangyari kahapon sa productive day. And ngayon naman, so konting workout din, konting papawis para naman it helps nga my mind to be more productive when it comes to goals. So, it's another day of work. Maganda yung simulan natin yung umaga na para sa atin muna. Deeming yourself, maging mentally stable, emotional stable, spiritual stable. Still, nasa Undas vlog pa din tayo. At ito yung kauna-unahang vlog na ginawa ko na Undas Week.
Happy doon sa nabasa ko kagabi. Doon siya sa shinare ko sa GCs ko. Sabi, everyone needs to be appreciated. Mapa-family man, loved ones, co-workers, classmates, teachers, medical workers, and so on. Tama nga naman yung sabi doon. Kasi as simple, thank you, as simple na magaling ka, as simple na ingat ka, take care, or even ginalingan mo, mahal kita. It changed the whole situation. Alright, it's lunchtime. Ayan. This is the vibe. Anong ulam mo, Tito? Chicken curry. Nakain na si Brian, tapos may pagkain pa ulit darating. Yan na yung in-order ko sa VM Cafe. Ano yung hinarap sa'yo, NJ? Ay, sorry. Boots? Hindi ko yung dadalhin pa uwi. Ano kami dyan? Boots? Paano ko siya? Ako ay, sorry. May date ako. Ano ko dyan ang boots ni Ninay? Tita, magay ka muna sa vlog ko. Good job na din daw. Sa mga caregiver ni Tita Sonia. Tita Tess. From San Anton. San Anton. Or hindi ka kasali. Mahali ka? So ayan, nandito na kami. Done na kami mag-lunch. Day 3 na po ito ng vlog ko. Yan, may client kami. Hapon na ulit. Everyday traffic. Awas na sila. The vibe, oh. It's 4 p.m. in the afternoon. So medyo maunti na yung tao, kaya yan, naglalakad-lakad muna ako. Kahapon na, chill na lang. So thank God, na-survive na naman ang another day. And, productive pa din. Ayan, good Diyos, tumating yung in-order kong Santa, yung item. Unbox natin. Let's go! Tingnan natin yung laman niya. Excited na ako. An additional collection of Christmas decoration. And this week, pero tayo nasa Christmas decoration na agad. Gusto natin mag-skip. I have 2 decorations. Kasi ito battery operated lang, so wala tayong problema dito. Ito. Kita nyo na to sa mga previous vlogs. Ito naman yung Santa Claus na item. Try natin. Look who's here. Hindi yung kanino mo ginagawa. Ginabray mo lang kapag ginanto ka, tagaganan ka. Dali. Ganto. Pagkinuro. Bakit ako? Dali, 1, 2, 3, go. Ayoko.
Ganito, Nambutan mo pa. Ganyan. Ganyan. Pagturo mo ako. Aray ko! Go. Yan, nagre-wrestlingan na po sila. Go. Ay, sino pa kayang mananalo ngayon? Who's gonna win? Yes, who's gonna win? Wow, di ba? Iba-vlog daw nito. Black versus white. Huh? Go. Meron tayo ngayong sexing tagapaglinis again. Dito naman siya nasa sideline ngayon. Kunin mo yung mas nililinis sa akin. Sige nga, please. Yes, please. Still cleaning. She nailed it. Tingnan nyo naman ang cleaner ngayon, oh. Kapantalo na nga eh. Vlogging pa din tayo kahit naglilinis to. Tingnan natin kung mapapalinis niya tong makalat na to. Tingnan natin kung magiging maganda. Ito yung before, ha. Ito yung before nito. Tingnan natin yung after mamaya. Mamajikin natin. Kung lulupit talaga yung paglilinis niya. Kasi itong naglilinis ko, sabi ko nga last week sa vlog, galing tong Italia, made in Italy. Kaya lang, pag Philippine peso, ang rate lang niya ay okay na ang 200. Basta magpapalinis kayo. Tsaka tingnan nyo naman, saan kayo makakita ng maglilinis na naka-accessories. Oh my! At ang ilang karat nga ba yung kwintas niyan suot? Siguro mga 0.5 lang. Pakarat po yung kwintas niya. Saan ka makakita na naglilinis na pati refrigerator pinakikailaman. Dito lang yan sa Pilipinas, ha. At naka-crop top pa. Which is usong-uso kahit sa mga lalaki ngayon yung crop top. Try ko kaya. Comment down below kung okay sa akin to. Thanks nga pala sa TIC sa mga air fryer na pinadala nyo at saka sa water dispenser. Shout out TIC Appliances. At how pretty may cleaner. Tsaka yung ibang mga kondo nagpapabayad pa ng 10k para sa paglilinis. Ito 2H lang. Sulit na. Tatagal ba yan sa'yo? Tatagal yung yaya mo? Tingin mo? Ito ang asawa mo. Brian, tatagal. Brian, tatagal kaya yung bago nating yaya? O ayan, bago, Brian, matino yan, o hindi. Matino nga, tita. Pero ang magamang... Palit yung pay mo, ha, babe? Pero ngayon ko yung nangihipo ng ng boobs mo. Brian, okay ba yung ating yaya? Papasweldohin ba to o hindi? hindi na. Renj, may papakwento ako sa'yo. May mga karanasan kang yung mga creepy? Creepy? Yung mga nakakatakot, yung mga... Alam mo na, hindi maipaliwanag. May na-experience ka na? Mag-isa ako sa isang lugar, nakakaramdam ako ng kaba, yung pinsan nag-iisa ako, ginigilabutan ako. Nataas yung aking balahibo dito sa likod. Pero alam mo parang merong kakasama? Oo, yung gano'n. Parang may nasunod sa akin, may nakatingin sa akin. Mga anong oras? Umaga, minsan ni gabi, mga alas 8. Oh my God. Anong creepy story ko? Ano ba? Wala akong maisip. Ang kwentong kababalagan ko, yung natutulog ako, tapos bigla akong tumayo sa sa higaan ko na pikit pala ako na parang nakapikit pa yung mata ko. Tapos bigla akong binubuksan yung pinto na di ko alam na tulog pala ako. Parang biglang may nagaya sa akin sa labas ng Bigla na lang ako namulat na hinahawakan ko yung pinto namin na palabas na ako. Pero nakita mo sa sarili mong tulog? Nakita ko mismo na parang tapos yung isa pa pumunta ako sa bahay ng kapatid ko. Kala ko yung pamangkin ko. Binati ko pa yung pamangkin ko. Yung pangalan ng pamangkin ko na si Gabriel Lapus. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi ko, nakikita ko, hindi nung pagkabati ko sa kanya na anong ginagawa mo, hindi nakikita ko yung bata. Hindi ko na pinansin. Hindi lumabas ako. Pagpasok ko sa bahay namin, nandun yung pamangkin ko na si Gabriel Lapus. Sabi ko, sino nakita ko sa bahay niyo? Sabi ko sa pamangkin ko. Bigla akong bumalik. Nung pagkabalik ko dun sa bahay ng kapatid ko, wala pa ng tao. Saan niyo nakita? Sa may gate? O Hindi, sa mismong bahay na kapatid. Pumasok kayo sa bahay? Pumasok ako sa
mismong bahay na kapatid yung- ko. Binati ko yung pamangkin ko Pamangkin na, mo? bakit? Anong ginagawa mo? Hindi nagibo. Nakatungo lang. Parang nakaupo lang siya na ganun. Hindi nagibo. Hindi ako pinapansin. Ngayon, lumabas na ako sa bahay nila. Pagpasok ko ng bahay namin, nakita ko yung pamangkin ko nandun sa mismong bahay namin. Doon pala naglalaro. Paglabas ko, pagbalik ko dun sa bahay namin, pagbahay ng kapatid ko na yun, eh wala pa ng tao. Pamukha lang pala. Meron Parang tawag ano, doon yung double ano. Double na parang double ganger ang tawag ata doon. Parang gano'n, parang na yun nga yung na-experience sa parang nakakatakot na. Ang pinaka mas nakakatakot yung humiwalay yung ano. Yun nga ang natutulog ako. Kailan yun po? 16. Mga 16, 15. Anong oras yun? Madaling araw? Ano kayo nun? Stress, pagod o... Parang pagod talaga. Ganun po pagka pagod na pagod. Bigla ako napatay sa higaan ko. Tapos, tulog pala ako nun. Hindi ko naman alam. Tulog ako. Yung pagtayo niya? Bigla na lang ako nagising. Nung saktong binubusan ko yung pinto natin. Nagtulog ko na lang. Bakit ako na kayo. Tapos bigla ako nagtaka na bakit binubusan lang yung pinto natin. Pero yung katawan nyo talaga yung tumayo o kaluluwa? Mismong katawan? Hindi siya parang, katawan ko mismo. Wala akong alam. Bigla na lang ako tumayo. Tulog ako. Parang may tawag dun eh. Parang sleeping sleep paralysis. Parang may tawag dun. Parang sleeping parang naglalakad na Di, natutulog. iba kasi yung kita mo yung katawan mo, natulog ka, ibig sabihin mo wala yung kaluluwa mo. Iba din yung Parang gano'n. mismong katawan mo yung tumayo. Mismong katawan, yun. mismong katawan niya yung tumayo, di mas Hindi ko iba siya. alam na malapit na pala ako sa pinto. Nung malapit na ako sa pinto, binubuksan ko na yung pinto. Doon ako nagising. Ang isa lang din kayo. Madaling araw yun ako lang na... Pero may kasama kayo nung... Meron yun sa bahay namin. Kasama ko yung mga kapatid ko nun, tsaka nanay ko, tsaka katabi ko ako lang mismo, nagising na gano'ng oras. Hindi ko alam na, na lalabas pala ako sa Grabe yung kanina, yung unang storya nyo na kakambal. Yun tapos yung pamangkin ko nga, yun ang experience ko na nakakatakot na dumating sa buhay ko na experience ko. Here's our dinner. Sa Sunday naman to. So hanggang dito na lang muna. See you again tomorrow. So ngayon, it's another day. At ayan, nagbike ulit ako. Ano na ngayon, Wednesday. So ang bilis ng araw, na isang araw lang. Nasa Manila tayo ngayon, day 4 na ng vlog. Ano kayo makakaganapan ngayon? Tara, samahan nyo ulit ako sa makabuluhang araw na ito. Ang lambot, good Diyos. Ayan, good Diyos, nahanginan na siya. Ang lambot-lambot ng gulong niya. So yan, nandito ako sa McDo ngayon. Malapit lang to dun sa aming compound. Alright, done. Bilis, no? Kalas maligo. T-shirt agad with Music Uniqlo clothes. Nice, so Air Easy is always the best. Sa Sampaloc Lake. So nandito ako ngayon sa Sampaloc Lake. Dito muna ako nagstay and dito sana ako magbabasa ng librong bago kong nabili, kaya lang hindi ko nadala. But anyway, nagbasa na lang ako sa gusto ko ba yung Wattpad?
It's my free day, so sabi ko, parang gusto kong magbasa ng mga horror stories. Kaya lang, wala pa sa kalahati. Natatakot na agad ako. Alam nyo, doon sa nabasa kong libro nun, or nabasa ko yata sa internet, kahit naman saan lugar talaga, merong sasabihin natin na bad spirit. Nasa sa tao na lang pala yun kung ayun ay entertainin mo o hindi. Kahapon nag-share sa atin ng storya si Tito Jason about his personal experiences about yun, creepy stories, horror stories. And then si NJ nag-share din. And yung past vlog ko na kababalaghan, which is ang guest ko ay si Kim at si Paul. Dito naman talaga sa mundo, laging may mga bagay na hindi mo maipapaliwanag. Kaya lang, kailangan mo lang talaga siyang i-handle properly. Kasi based doon sa nabasa ko at based on my experience, ang mga nilalapitan ng bad spirits or mga hindi mapaliwanag na bagay ay yun yung mga taong minsan madalas malungkot tas mag-isa. Kasi pag di mo in-entertain yung mga ganung bagay, hindi ka naman gagambala. Then, samaan mo lang talaga ng dasal. Saka, kahit naman saang lugar ka pumunta, laging may untold story. Kahit dito sa akin natatayuan ko ngayon, there are some stories na hindi natin mapapaliwanag dito sa vlog. Pero sa kahit saan lugar talaga ganun. Talagang kailangan mo lang laging maniwala na may Diyos. Kasi lahat yan pagka naniwala ka na you have faith in God, you have a stronger relation with God, hindi ka gagambalain. And habang nagbabasa ako kanina, so tumitindig na yung balahibo ko at so yung binabasa ko, it's about parang nag-family outing sila or may event silang aatinan sa Capiz. And sabi ko parang di ko kaya ituloy basahin yung may nabasa ko sa internet kasi baka mahawaan ako ng vibe. So ngayong Undas Week talaga, dito yung may mga kwentong hindi mo maipapaliwanag. Ako naman, kaya in my personal experience, hindi naman ako masyado lapitin ng ganun kasi nga hindi ko siya ina-entertain kasi minsan the way the way you see life and yung ways mo kung paano i-handle. And ako naman pagdating sa mga ganun, may pagkaduwag ako, so hindi ko siya ina-entertain. Nas tinitingnan ko yung mga positive insights ng buhay kaysa sa mga ganun. Ang dami kong storya naririnig lagi na ganun, especially pag may mga, yung naalala ko yung kinuwento ni Bro Krim sa vlog, yung may katrabaho siya o kaibigan niya, para may premonition, ganun. So, di ba, nakakatindig balahibo yun na minsan may mga sign na mawawala ang isang tao, pero binabaliwala natin yung sign. Mahirap kasi, di ba, tayong mga tao, mahirap maniwala sa mga bagay na hindi mapaliwanag kasi hindi nakikita ng dalawang mata natin. Medyo sila yung sinasabi ko sa inyo na mga bazaar. Di ba, nagpakwenta ko sa inyo sa Maynila, ito yon. Ganito talaga dito pag Undas, San Pablo. Papakita ko sa inyo ang Green Hills ng San Pablo at EK ng San Pablo. Yan. So, welcome to San Pablo. Ganun na maganap dito pag Undas. Saya, di ba? So, ito yung EK. Alright. So, dito kami sasakay dati nung mga bata pa kami. Simple lang ang buhay dati, no?
Diyos, narito ako ngayon ulit sa Ramen Kuroda para mag-lunch, late lunch. Nung previous vlog, nakita nyo rin tong Ramen Kuroda. Sabi ko sa inyo, paborito ko dito. Ang dami nangyari ngayong araw. I hope nalibang kayo sa vlog ko. Parang ginawa ko lang is, binalikan ko yung mga lugar na pinupuntahan ko dati. It feels so good to be back. It feels so good to visit those places. So ngayon, kakain muna ako. Tara, samahan nyo ako. Kami. See you tomorrow. Para mga ka-good Jaws, it's my day 5 sa Undas vlog. Haba na ng vlog na to for sure. Kaya sana nandito pa din kayo. At ang saya naman ng mga nangyayari ng mga nakaraang araw. Ngayon naman, meron akong dance shoot ng sining with Coach Amiel. Then, bibisitahin din tayo ng aking original na barbero, si Kuya Dino Acosta. Magpapagupit tayo. Expected din ng ilan sa mga kaibigan ko na pupunta, si Boris at si Paul. Kaya naman, tara, samahan ninyo ako sa makabuluhang vlog na ito. At kasama ko ngayon si Brian at si Nate. Ayan, nag-aalmusal sila dito. Tatapos ko lang din mag-workout. Parang ang productive ng week ko. 2 beses ako nag-bike, tapos nag-workout, then may dance class. Wow. Good morning, Brian. Morning. Ganito ang aming tradisyon kada Undas. Nagluluto ang lola ko ng sinukmani. Maya-maya lamang pagkakain ko ay ako maglilinis dito dahil 7 buwan kong hindi nalinis ang mga silyang ito. Yan ang aming mga ka-good Jaws. Nagpa-vlog po ako ngayon. Yan po ang aking original na barbero. Magandang umaga po kayo. Kuya Dino. Magandang umaga. Alam ko, nakita nyo na yun sa previous vlogs. Kumusta kuya? Kaming dadali ng buhok namin. So tara! Bumalit ko pala hindi na makukuha. Mga ka-good Jaws, nagpapagupit na ako. Pinagugupit ko ay first fade. So kuya, may tanong ako sa inyo. Anong edad po kayo na unang natuto maggupit at paano kayo natuto? Una naman ay nanonood, pero high school pa ako. High school? Mga ilang taon po kayo nun? Tatay nung nanay ko, barbero yun. Kasi ang nanay naman ng tatay ko, lahat, babae lalaki. Sa lugo namin siguro. Sa pagbabarbero po ba may masasabi kayo kuya na mahirap? Oo naman. Anong parte doon ang mahirap? Nakakaumay din. Pag araw-araw. Yun yung kahit passionate ka sa ginagawa mo. Napapagod at napapagod. Napapagod. Kailangan mo lang ng pahinga. Kuya, may mga kwento kang yung mga horror stories na experience mo? Hindi ako naniwala doon. Hindi ka na? Hindi ako naniwala. Oo nga, depende sa tao. Yung mga narinig na kwento? Yung mga naririnig lang. Sabi nila, may mga ganun daw. Actually, gusto ko makakita niyan. Pero wala eh. Hindi, tsaka kuya, pag ini-entertain mo yung mga ganong kwento, lalo kang nilalapitan. Kasi papasok sa utak mo yun eh. Pero di ba, kuya, taga ka? Negros? Taga Negros. Di ba parang rin yun? Yung parang... Maraming kwento doon. Robin. Mga kababalaghan. Ayun, sige nga pa. Tulad mga sinasabi nilang Sigpin. Sigpin daw. Ano yung Sigpin? Ang pagkakaalam ko kasi sa Sigpin, yun eh. Kanggaro yun. Tao na nag-an yung Hindi, alam mo yung kanggaro? Oo.
Di ba maikli yung paa sa unahan? Eh, hindi ko alam kung ano itsura ng sigpin kasi ako gusto kong makakita. Anong ginagawa nun? Hindi ko alam sa kanila kasi ako hindi nga talaga ako Pero yung mga sabi-sabing kwento. Ay, mga kwento. Ayun nga, mga kwentong kababalagan. Pero doon, hanggang ngayon, uso pa rin yung sick bed. Andun pa rin yung sinasabi nila, pero nga lang ako'y... Minsan mahirap maniwala pag di nakikita ng dalawang mata. Kasi gano'n naman ang tao to, says to believe eh. Yo. Wow. Pero... na. Ako kasi, yung sinasabi nilang aswang. Meron din? Nahanap ko pa nga yung aswang. Pero kung hindi yan, talaga sa probinsya nyo doon, uso ang mga aswang ng gano'n. Yung mga kwento. Hindi. Yung mga kwento, pero ako hindi naman kasi ako nakakita eh. So much, Kuya Dino. See you again next time. To, sa'yo. Advance Merry Christmas na din. Wow. It's nice to see you, Kuya. Talagang solid since 2017. Talagang good job na to si Kuya. Napakalupit, maggupit. Pag magpapagupit pala yung mga taga sa Balangapot. At saka sobrang sulit at affordable lang, pero quality yung haircut niya. Yan, diba? Lupit. Talagang hindi lang siya, barbero ko, talagang kaibigan ko na rin si Kuya. Kahit kami matagal hindi nakikita pa, nagkakwentuhan kami. Parang dati lang din. Na, Kuya. Nakakain mo na si Kuya. Thank you, Kuya. Yan, so good Jaws. Currently nag-BBS at mag-shoot kami nga ng sayaw. So, sana masuportahan nyo yan sa TikTok ko, Instagram, and Facebook, and also YouTube. Post ko yun. Currently wearing H&M polo. One of my favorites long sleeve polo. Okay lang kaya kung itatakin. Comment down below kung itatakin ko or hindi na lang. Kasi pag nakatakin parang Ganda naman yan. Sino ba yan? Tingnan niyo yung BTS na sini ko. Naghahanap ako ng ipapatong na picture. Makaganon ako, naghahanap ako. Oo, kasi napapaginipan ko yun eh. Wala kang makita sa akin kung kababalagan. Ako din. Kaya ako yung share ko sa video dun, parang konti lang. Yung bata ang kababalagan sa akin, pinaka worst na nakikita ko sa panaginip. Lagi ako may Pero tao. Panaginip. Oo, tao talaga. Akin animals. Ahas. Tao. Laging ganun. Ang madalas talaga na presidente. Hindi ko alam kung saan presidente. Isang bansa o dito. Oo, hindi ko alam kung bakit. Ganun. Lagi talaga may pinapasal kakilala ko. Kahit ka-close ko naman. Mga barkada ko, pamilya ko, ganun. Oo. Pero hindi naman, ganun yung tingin ko sa kanila. Parang kabaligtaran. May inner, pala si Coach, may inner world. Iahampas ko sa sahig. Ako din. Ganun. Nandun daw yung presidente eh. Nandun sa loob ng helicopter. Tatalunan ko, ang weird niya eh. Tatalunan ko kasi hampas ko sa sahig. Ganun. Thank you so much kay na Coach. Ang dami natin bisita ngayon, Good Jaws. Mamaya meron ulit tayong makakakwentuhan. Kasi ngayon na kami bumalik sa bahay, sabi ko gusto ko parang special ang pagbabalik namin sa bahay. Huwag naman bigyan mo na ka Sharon. Sharon, thank you po.
Done na po kami sa shoot. Abangan niyo yung aking bagong dance video. Thank you so much po. Go! Back to balot! Yan, good jobs. Tapos na kami mag-dance class with Coach Emil. Nagkakwentuhan din and nag-food trip din. Kanina, kwentuhan ko naman si Kuya Dino yung naggupit kanina ng buhok natin. Thank you so much, Kuya Dino. At ngayon naman, inintay ko yung iba pang kaibigan na darating. Kaya naman, it's gonna be a long day kahit nasa rib. Eh, may mga unforgettable pa rin tayo moments. Papalitan ko muna itong damit ko. Tapos na yung dance video kanina na sini. Abangan nyo po yun. Sana po supportahan ninyo. Don't forget to like, share, and comment about my post. And then repost nyo, i-share nyo. Then mag-suggest kayo sa comment section kung ano pa pwede nating gawa ng cover kahit hindi tayo masyadong dancer. Eh, marasayo pa rin tayo. Diba? Diba? Let's go! Tao ka ba? Yun, ang aking beshi. Nandito na po ang aking isa sa mga tropa natin. Kaalis lang ni Coach Emil, hindi mo naaputan. Hi muna sa ating mga kaan. Nice to be back. He is home. Oh, yan, nakain na po. Ito yung, ayan, ang pinsan ko si Matt. Nakita nyo na siya sa mga previous vlogs, maliit pa siya noon. Tandaan nyo ba nung Valentine's Day? Oh, Kami siya yun. Siya yun, mga vlogs. Kami na plano noon, ako nagplano. Oo. Yung planong yun, nabugo. Matatalapid pa doon sa parking. Oo. Diba? Yun ang mga kasama ko dati sa vlogs. At ngayon, vlog number 70 na to. Yan oh, laki na niya oh. OG. Tsaka ano na siya, para ng wrestler. Oh. So mga ka-good jobs, oras natin ay 2:30 na. So kanina nakakwentuhan natin si Coach Emil tungkol sa kanilang creepy stories, si Kuya Dino. And yung kay Coach Emil, medyo nalupitan ako dun sa kwento niya. At ngayon makasama ko yung pinsan ko. Mag-share din siya ng kanyang personal experience about creepy stories. Ladies and gentlemen, please welcome Matt. This year 2022, by second month sa bahay natin kay Nainay. May na-experience ako na February na mag-e-ending na magmamash ganun. Yun. Sige. So, 3 AM laging may devil hour. Yun. Pag minsan, ganun na nagising dati. Hindi pa naman ako maayos-ayos nun eh. Ay, di ba yung mga time na lagi kang puyat? Ano? Yes. So, yung meron akong times na parang ako na-hallucinate. Na-hallucinate na merong nakikitang figurine gano'n. Pero one time, na uso pa nun yung mga mobile legends doon. Doon nag-time ako nun. So magta-time out na ako. Meron akong isang naramdaman na may dumapo sa akin. Wala, tulog na si nanay, tulog na si mama, sa taas. So may something na dumapo sa akin. Parang may gumanon lang. Okay. Parang humawak. Parang may humawak lang, gano'n. Humawak sa yung Oo, may humawak lang, parang gano'n. Then, next day naman, natulog na ako doon sa taas ko nung kay mga papasama. Nagising ako, iihi sana madaling araw. Quarter to. Same day or hindi? Hindi. Iba na next day na yun, kinabukasan na yun. Yun lang na ko nun, nung unang attempt niya. And the next day, yun, madaling araw uli, ako iihi, hindi ako makatayo. Kasi pag mulat mo pa lang, akala mo ang daming tao sa taas. Nakita ko, ang lalaki ng tao na ang suot ay talagang pang-Amerikano, paparty. Then straight to the eye, nakatingin sila sa iyo. Ang daming tao. Alam mo yun. Nakahiga ka, tapos nakahiga ako. Pagmulat mo, ang daming parang ang daming tao. Daming tao talaga nakatayo doon, nagkakasiyahan. Yung mga parang kaluluwa na... na gala. Iba. Hindi kwentong barbero kasi hindi ka na talaga makakagalaw doon. Parang siyang diba? Parang siyang sleep paralysis. Para siyang ganon na sleep paralysis. Ako naman, iihi na dapat ako nun. Hindi naman makaihi, napigilan ko ulit. Kasi sobrang nabigla yung pagkagising mo. Ang ibig sabihin na nangyari sa'yo, sleep paralysis? Hindi siya sleep paralysis. Kasi nagising ka na eh. Hindi ka naman tutulog na Siyempre, kita mo na lang straight to the eye. Sabi ko, dinay ko na lang. So, nagkwento ako na inay, kinabukasan. Sabi ko, nay, parang nakakita ako. May lakang tao. So, ako. Hindi ko na in-name drop ha. Nagpatawas ako doon sa lalaki na natulungan ni inay. Nung nakita doon sa tawas na yun, tunay sinasabi na nag-straight to it na malaking tao na mga lumang suot. Pero mga tao, marami. Kasi nahulma siya. Bukod pa yung main na tumingin sa akin na straight to the eye. Hindi ko na pinapansin kasi
once sa pinansin mo, lalo yung mag-ano. Then, ako'y, baka naman may matakot sa ito. Ako'y nakakita na lang, headless. Oo, parehas headless na. Parehas kayo ni... Ako'y nakahiga doon sa bahay natin just do, kaya na inay. Tanda ko pa, 2022 din yun 2022 na naman? 2022, okay. 2022. Parang may dumaan lang siya, ganon. Lutang na pagayon. Okay, nanigas na. Pero ano yun? Yung nanigas na ulo lang o wala katawan lang, lumutang. Grabe yung ano mo, no? Yung parang... Hindi kasi may mga... di ba, Diyos kanina, sabi ni Kuya Dino, depende sa paniniwala. Siya hindi naniniwala. Pero may mga tao talagang alam mo yun, yung na-experience talaga yung gano'n. Kaya hindi rin natin sila mag-judge kung totoo o hindi. Ako hindi makwento sa mga tao na pag ganyan nang nangyayari. Kasi, mabilis silang makaka-adapt sila ng gano'ng bagay. Hindi ako maimik pag gano'n. Hindi, tsaka mahirap nga yung sinasabi ko yung kwento na iilan lang yung nakakaalam. Iilan lang. At hindi mo siya madalas kung anong iisipin mo, talagang magpapait na yan. Ngayon naman nag-uuna cards kami. Sabi ko sa inyo, chill lang tong araw na to. Diyos, tingnan naman namin yung mga niluluto, mga simpleng dish lang. Ayun naman siya nag-share ko sa vlog. At ang hindi ko, kanina nagluto tayo ng ham. Ngayon naman, hotdog at saka pansit canton. Ganun ako kaka-creative. Pwede na akong chef. Tuna. Bilis, diba? So, pansit canton naman. Para makapag-dinner, let's go! Alright, pansit canton gaming. Parang dati lang. Nagluluto. Thank you so much, Nate. Siya nagawa niyan. Nga pala, kung napanood niyo yung vlog na Mansanas, grabe yung mga thoughts ni Nathan. Thank you so much for watching our vlog. Talagang
Ang ganda ng kwentuhan. Please, Good Jaws, continue supporting us. At syempre, may mga vlogs pa rin tayo na magagawa na mas maganda sa ginagawa namin yan. Dito na, yung mula umaga ang gabi, may bisita tayo. So, andito na ulit siya. Kumusta kayo? Mas, napanood na nila yung vlog 67. Mga Good Jaws, it's evening at ang dami nangyari ngayong maghapon. Dami na pagkwentuhan pero ang saya. So far so good. At ngayon naman magluluto kami ng aming dinner. Yung dinner, alam nyo ba kung anong dinner namin? Siyempre alam nyo dapat. Kaya nga tayo naka-vlog. Hindi, ang dinner namin ay pancit canton. Niluluto pa. Tapos yes, niluluto pa, di ba? Niluluto pa nila. Talagang ang saya ng araw namin ngayon kasi ang dami naming naging bisita. Matama naghahalo ng pancit. Ready to eat na Good Jaws. Ang saya ng gantong banding, no? Yung parang simpleng kainan lang basta may quality time. Yun ang maganda. Sama-sama pero masaya. Parang dati lang. Dating gawi lang, di ba, bro Paul? Dati-dati nagluluto din tayo ng kanton dito, no? Ay, oo. Kaya na po kami. Magandang gabi. Iba't ibang kasama natin kada meal natin. The day before sa pasukan, kung may problema, ngayon, naalala ko na, thankfully, meron akong naging kaibigan sa LC, mga kapwa nurses ko. Pag wala sila, para wala silang share, para wala akong buhay. Kasi pag nagdala ka ng day sa kanila, kahit masalaw ka o anong man, or real, kahit na binabawasan ka nila, mas maganda yun. Sa totoo lang. Once na, hindi sila plastics, nagpapakutukot talaga sila na ganun maganda. Kahit yung joke niya para sa iba, napaka-harsh, pero sa iyo, ayos na. Kasi lesson na yun. Actually, every one of us suffer every day. Yes. Of course, tama nga si Wino. Tama nga yung tatay ko. Kasi nakusap ko siya ngayon na okay to share your experience. Kasi legacy mong gusto mong buuin, legacy. Kasi kahit nawala sa mundo, it's normal. Na mawala ka sa mundo, papag-usapan ka pa rin. Kasi nagbigay ka ng legacy. Sila Rizal, sila ano. Yes! Ito mo, history. Kahit sa modern times. Modern times. Si Stanley. Wala na siya, pero yung legacy niya sa superhero comics. Yes! Continue. Yung mga nagawa ng comics noon, ipapalasa ngayon. Michael Jackson, music, pop. Pauwi na daw. Hindi na lalaos, no? Kung sinabi Michael Jackson. They know. Tinunod daw ng videos. Abot yung ano, kahit Gen Z na. Gen Z. Ngayon, next year, Gen X na yun eh. Kahit ano, pinapanood nila eh. Kasi ano na yun eh, pop icon. Siguro naman lahat ng tao gustong mag-iwan ng legacy. Hindi ba naman tao hindi gusto? Oo, gusto lang normal lang. Satisfied na sa above average lang. Ang dating sa akin ng word legacy, parang mag-iiwan ka ng marka. Oo, yun. Markas para sa... may iwan tao na gusto normal lang. Hindi kasi, ako hindi ko nilalang yung kanilang it's their choice na Kung halimbawa gusto nilang mag-provide sa family. Okay, goods yun. Walang sinasabi ko nga, walang pangarap na maliit sa isang tao. Tama. Ngayon yung sinasabi lang. Yung may mga sinasabi kasing, ayun lang ang pangarap mo. Malay mo yung lang sa'yo, sobra sa kanya. Oo. Kasi, ganyan yung mga tao. For example, ganito. Ang gusto niyang gusto ko maka-establish, lumaki ng isang anak ko, ganyan. Kaya magsasabi, buo ang pamilya, ganyan-ganyan sasabihin. Gusto ko buo ang pamilya namin, lalaki ng magpa-provide ako sa kanila. Ayun, may magsasabi, yun lang ang pangarap mo. Pero, malay mo, yung taong yun, lumaki pala ng broken family, kaya yun yung pangarap. Oo, kasi, di ba, gifted ka kasi yung pamilya mo. Kasi yung iba, ako, example ko na rin sa ako. For example, sa sarili ko. As a kid, masakit.
2015 sila naghiwalay. So, 10 years na nagsinungaling. 10 years na ulit. Na may others na pala yung matas na nakata. It's okay na. Ngayon, na-realize ko. Relationships. Alam ko na kung bakit. Para din naman sa akin. Like, Matt, ikaw ba pinapangarap in the future meron kang buong family? Pero, pero kung unahin ko, in the future, sarili din. Oh, yeah. Sarili. Laging sarili. Sarili. Kasi hindi mo talaga may kakait na i-boost yung sarili mo para sa isang tao. Like, ganun nga, in a relationship, nakapag-boost ka sa sarili mo. Na na-realize mo na hindi worth it yung pag-boost mo at hindi na ginagawa mo para din sa'yo. Let go. At Sinasabi ko, if may girl na dapat, hindi lang sa akin, sa atin, kung hahanap tayo ng girl na makakasama for the rest of my life. Una-una, hindi ko sasabihin yung mga physical, syempre. Yes. Normal lang naman na mag-set tayo ng standard sa physical. Mga babae nga, may standard din sila eh. Gusto, ganyan. Syempre tayo mga lalaki, ganun din. Pero ang una natin hahanapin yung pagiging supportive. Yes. Kasi, alam mo yung napaka-gifted kaya ng mga taong may babaeng... Kahit small things lang, ganun lang. Sasamahan ka sa down times mo, sa good times mo. Kumbaga, hindi naman in terms of pera to support. Yes. Hindi naman in terms of financial. Yes. Pero... lalo yung parehabol lang yung relasyon na Oo. Pero yung susuportahan ka, doon mo malalaman yung pagmamahal ng babae. Sa lahat ng gender na pag naramdaman kasi nila na they feel comfortable. Comfort, support, love. So, at the same time, diba? Ang maganda dyan, kahit na nakahanap tayo, hindi siya nakakalimutan sa pamilya. Ayun. Give respect. Respect. Pamilya muna, niya, bago ikaw. It's okay. Kasi pinakauna yan eh. Pinakauna mong mahal yan eh, pamilya. Oo. Talagang major thing na yan. Major thing na yan para sa atin. Kasi sila ang nabuhay sa atin. Okay lang ipaglaban mo yung isang tao na mahal mo. Pero hindi mo kahit balik ka rin mo, nanay at tatay mo pa rin yan. Ako naman, para sa akin ang insight ko dyan, kanya-kanyang sitwasyon. Kasi may pamilya, may narinig akong story dati about family. Kung bakit mas priority nila yung ibang tao or relationship. Kasi meron silang history sa family na nagpa-trauma doon sa tao. Kaya yung story ng gano'n, iba't iba ng sitwasyon, iba't iba sa pag nakikinig niyo yung kwento nila, tsaka mo mag-aagot. Kasi minsan, ang bilis sa tao na husgahan pagka yung pamilya yung yung pinalaban. Pero, hindi mo maiintindihan yung buong story. Bakit nga ba malayo yung loob niya? Or bakit nga ba nagkaroon sila ng pagkaka-history? Kasi dahil depende na kung may major problem sila ng family. Yung family na nagkaroon sila ng problem. Kuya, tubig mo yan. Sasabihin ko. No hate sa family ko kasi supportive naman. Ako din. No hate sa family. Pero in terms of that, nakikita mo yung unsupportive sa family mo na sila pang manghihila sa iyo pababa. Sinong gaganahan doon na piliin pa kita? Hindi mo nga pinahalaga. Lalo yung gusto mo pang mag-adjust ng sobra. Kasi sa pilitan yun eh. Kung anong gusto ng pamilya mo, susundin mo. Pero may sarili ka din kagustuhan din. Siyempre, mag-o-open ka rin sa kanila na ganito. Hindi sila ang pipili ng mapapangasawa mo. Oo, kasi kahit hindi mo mahal, mapapaano kayo, mapapasapitan lang. Mapapakasal kayo na walang nararamdaman. Yan, so kain na kami ngayon. Back to the topic. Dun nga sa... Mag-try out ka din. Kain po kayo. Nag-try out ka na din sa place kahit hindi ka. Ako ba swimming? Maganda po sa'yo. Okay ko. Dito. Kaya lang conditioning pa ng katawan. Sure naman. Gabi. Diba parang yung quotes na, sabi nung week na taong gustong mag-gym. Magpapalakas ako, lahat ng tao sa gym tumawa. Kasi, maganda yun eh. Kahit kahit pa tinatawanan. Thank you so much, Bernie. To motivate. Yan. Yan ang magandang Tama. Use that of negativity. Ang ganda nung ang ganda nung quotes na yon. Yung use hate to motivate. Kasi may mga tao na pag
nakarinig ng mga harsh, diba? Oo. Para mawawala na sila ng gana sa lahat. Ako, ganun. Guilty ako sa ganun. Nakarinig ako ng hate comments sa ibang tao. Parang mas maganda kung hindi ka naiintindihan ng tao. Maganda yun. Parang yun eh, doon na magsisimula yung downfall mo. Doon sa... Alam mo yun, ayaw nilang gamitin na lang yun to motivate ng sarili. Buti pa siya na ano kaya pwede kong gawin. Ewan ko ba't existing pa rin yung mga ganung tao. Pero dapat open-minded na sila kasi ang laki na ng social media. You need to face it. Tsaka lahat tayo may kanya-kanyang kwento. Na hindi alam ng iba. At yung ikaw lang nakakaalam tapos nang marami. Masarap talaga Kaya yung sinend ko sa GC nung isang araw, yung talaga. Isang araw yung tungkol sa pagsasalita. Yung mag-ingat tayo sa mga toxic words na. Kasi yung mga simpleng at saka mag-appreciate tayo ng mga tao din na hindi katulad ko, hindi kunwari nasa social media ko. Hindi ako yung laging kailangan, ako lagi yung papuriin. Namumuri din ako. Kasi para alam nila kung paano alam nila kung paano ka i-appreciate. Dapat alam mo rin kung paano i-appreciate ang bawat isa. Di mo rin sila titipirin eh. Tingnan sa GC, meron akong segment na Good Job of the Day. Doon ina-appreciate ko bawat taong sumusuporta sa akin. Kasi may journey sila na pwede rin natin ma-share sa na makapagpa-uplift din sa iba. Isa pa doon yung kahit negative man lang yan kasi ma-realize din nila kung gagawin man nila sa panimula ay may na sila kumbaga warning sa pag-iingat. Kumbaga na-experience ko ganito, ganyan. Mapasok sa overtake pati. Kasi minsan tayong mga tao, we are seeing the situation negativity agad yung naiisip natin. Yung mga yung kahit gaano kabigat na problema or simpleng problema. At saka lumalaki siya pag inunahan mo ng ganung. Siguro bilang tao naman, hindi rin tayo, kumbaga nakakaranas tayo na ma-feel natin yung hate. Kaya naiisip natin, paano pag ginawa ko to may masasaktan ba? Paano pag... Nabanggit ko yan doon sa previous vlogs ko, yung don't please anyone. Yun yung sabi ko. Kasi sabi ko yung ngayong taon, yung parang mas magaan yung flow sa akin. Gawa ng, hindi ko na masyado iniisip yung sinasabi ng ibang tao. Though iniisip ko yung mga pwede kong i-apply, i-improve. Pero yung mga comments na parang magpapa-down sa akin, yung magpaparamdam na hindi worth it yung ginagawa ko. Parang wala na sa akin yan. Kaya parang ang sarap mabuhay nang wala kang wala kang naka-distansya ka lang. Maganda doon. Only God. Only God. Si Nathan nga nag-encourage lagi sa akin magdasal. Kasi minsan nakakalimot ako magdasal. Sabi ko din doon sa previous vlogs ko na i-release ko. Sabi ko, ako guilty ako kasi nalilimutan ko magpasalamat lagi sa kanya pag may magagandang nangyayari sa buhay ko. Gusto talaga magpasalamat. Sabi mo din sa akin sa chat, either good or bad, you should be thankful. Thankful ka lagi. Kasi as long as you're living. Pag okay yung nangyayari sa'yo, blessing. Pag hindi, lesson yan. Magpapatibay sa'yo yan. Kasi pag ikinagpadala sa negativity mo, na kahit na hirap ka sa buhay, magpapadala ka sa ganito, ganyan, mapapapunta ka sa talim na... Excuse lang, si Brian nag-aabang na ng santo ko ng pasukan. Di ba walang thrill ang buhay pag di ka nakaka-experience ng mga... Sabi mo din, di ba dati? Kasi pag nagdala ka ng joy sa kanila, kahit masalaw ka o anong man, for real, kahit na binabasag ka nila, mas maganda yun. Sa totoo. Alam nyo ba, lagi akong naakat sa vlog ko, hindi pala na, ang dami ko nasabi kanina. Sabi ko kanina, sumama ka doon sa kaibigan na sasamahan ka umangat at sasamahan ka sa katanghan. Pero doon sa katanghan mo, tuturuan ka niyang umangat kung bakit ka nagkamali. Sila yon. At yun nga, inaalala namin yung isang kaibigan namin ngayong araw na undas. Na mayapan. Sana nasa mabuting. Naalala po namin lahat ng tao malalapit sa aming na nawala na at pagdadasal natin sila. To end the night. Yun, ang ganda ng namin, catching up yan. It's about life talks, life lessons, and realizations. Kaya sa mga susunod pang vlog, abangan nyo din ang podcast ng kaibigan ko. Nalalabas na very very soon. Abangan nyo din po ang awit po ng 2025 ni Mr. Brian Otala. Ang bago po niyang show ay Brian to Win.
Ako Nasali ako. May good vibes lang. Hindi naman puro seryosoan yung vlog ko. Nakita nyo naman sa mga nakarang minuto doon sa vlog. May mga kakulitan din. May mga wrestlingan din na naganap. Oo, ba't mo nakita mo yun? Puso lang mga ka-good girls. Tingnan naman. Oy, thank you Ian sa pagpapatuloy sa bahay mo. Saya. Oo. Ito yung motor ni Propol. Kwentuhan. Salamat bro. Ang saya lang ng kwentuhan namin at sobrang ang dami namin natutunan sa isa't isa. Yeah. Until our next vlog ulit, makasama natin siya. Thank you, good Jones. Thank you. Ingat. Magandang umaga mga kagudyaw. Ngayon ay November 1. Hindi man kami makadalo sa kanilang mga libingan, pero hindi pa rin namin sila malilimutan. Morning good job. 10 AM na po kami nagising. Sobrang pagod na pagod ako kahapon. Ang daming nangyari. Dahil ito lang tayo sa place na to pero sobrang daming nangyari kahapon. It's so great na nagawa ulit tayo ng memories na kakaiba. And today, bahala na, it's a random day. Today, good Jaws, magbabalik-aral tayo sa piano. Nag-aaral na kasi ako nito last March eh naantala yung pag-aaral ko na wala ako ng momentum. So today, ito to, naantala o tinamad? Tinamad. Depende sa'yo, anong song gusto mong aralin? Yung tinuro mo nung huli. Kay Elvis Presley, ano nga ba title lang? Can't Help Falling in Love. Ayun, Can't Help Falling in Love. With you ba yun? Basta, aralin muna natin. So yung papaaral mo sa akin ay Can't Help Falling in Love. Can't Help Falling in Love. Okay. So again, review mo na C, D, E, F, Gab, C. Gab, C. C. And then ang galing. Ngayon pala pinaka-basic. Can't Help Falling in Love by Elvis Presley. Yan, good job. So, iyan yung isang kanta. Alam nyo, dati alam ko na yung sa susunod na Habang Buhay ni Ben and Ben. Tsaka yung Memory ni Barry Manilow. Kaya lang, medyo nalimutan. Edgar, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa biyaya na inyo pong ipinagkaloob sa amin yung araw na to. Salamat po sa pagkain inihay ninyo sa aming harapan. Panginoon, nawa po pagkain ito ay magsilbi po kalakasan sa aming pagkatawan. At sana po, Panginoon, ang pagpilya meron kami ay may nakakain din po, Panginoon, sa oras na ito. At sa lahat po, Lord, ka na aming gagawin sa magkabong ito ay kami po yung makaingatan gabayan. In Jesus' name we pray. Amen.
Yan, good job. Nagpe-premiere na po ang vlog 67 ko. Ayan, sana po mapanood nyo to. I'm sure pag na-upload tong vlog na to ay na kalipas na tong video na to. Yay! Ano po kami? Oh my God! Hindi ka Brian dito, dali! Ginugulita natin at inaalala ang mga mahal natin sa buhay. Dito rin natin ikinakwento yung mga karanasan na minsan tayo lang ang may alam. Bisita ulit kami, good Jaws. Day 6 ng vlog, no? Si Bro Boris naman. Sobrang may... Kasali ako mga bro. Nandito na siya. Kung nakita nyo yung vlog na kwento, nandun siya. Ilalabas po yung kwento na vlog. Yan mga ka-good Jaws. Kasama naman natin ngayon ang aking kaibigan na si Bro Boris. At may kwento rin siyang i-share sa ating mga kababalagan. So yun mga good Jaws. Today is November 1. So, ngayon, parang nagse-celebrate. Although, hindi naman ako Catholic. So, may mga experiences din na nararamdaman. Creepy experiences. So, i-share ko is yung nasa company ako. So, bali ano kasi yun, night shift ako nun. Tapos, break time na namin. So, it's 12 a.m. 12 a.m. na nun. Break time yun? Oo, 12 a.m. Meron kasi dong isang part na parang ano siya, inventory nung mga, kasi syempre ano nga may sa printers. So, may parang inventory kami doon ng papel. So, isang room siya. Then, ako, pagod na ako nun. So, it's 12 na kasi. Tapos, doon ako natulog. Yung sobrang creepy nung paligid. Kasi pag magpapahinga ka doon, pwedeng patayin yung ilaw. So, di yun, pinatay yung ilaw lahat. Tapos, ano lang naman siya, mabilis lang. Di nahiga na ako. Tapos, mga ilang, hindi ko sure kung nakatagal na ako ng tulog. Pero, nanaginip ako. Panaginip yun. Panaginip ang nangyari ako. Tapos, sa panaginip ko, parang tunay. Parang ano na daw ako, yung, ano yun? Yung nagising na. Ano yun? Parang, sa panaginip ako? Oo, normal. Parang nagising na ako, nandun pa din ako. Tapos, paglabas ko nung sa room na yun, kasi kahit patay ng ilaw kasi doon, syempre doon sa ibang sa ibang part, mahaba kasi yun. Sa ibang part may mga nagwo-work pa doon. So kumbaga may dim light pa din. Paglabas ko, as in wala talagang ilaw. Dark lahat. Oo. May syempre may mga kasama ko doon, yung mga operator namin. Di lumabas ako. Pero yung paglabas mo, panaginip pa din yan? O ano na, yung talagang ano bro? Di yun, panaginip pa din. Lumakad ako ng konti kasi madilim eh. Tapos may hawak daw akong basta yung mahaba na stick. Hindi ko alam ba't hawak ko na yun. Tapos, tinatawag ko yung mga operator namin. Sabi ko, uy, nasaan kayo, te, ganito. Maya-maya, bro? Yung ganito. Parang yung liwanag na ganito. Di ba, isipin mo na lang sobrang dilim. Tapos yung liwanag na ganito. Nakatalikod ako. Tapos, parang yung gantong, may mga kandila. Yung mga kandilang hawak yung operator. Nakatalikod ako. Tapos, yung ilaw niya, yung parang ganito. So, paglingon ko, na yan, may mga kandila na hawak sila, tapos nakapalibot na sa akin. Ang creepy. Parang nagising ako. Tapos pagising ko, nakahiga pa din, syempre, panaginip lang, nakahiga pa din ako. Ayun bro, dun parang sleep paralysis yun. Parang hindi na ako makagalaw nun. Pero kita ko yung harap ko. Ang alam ko, ay na talaga tunay na kaso, hindi ko siya maigalaw. Tapos yung pinilit ko na lang. Nagising ka na? Yun, tumayo na ako. Ayun, tunay na. Mismong nakatulog ka, tapos paano kung di ka gumalaw? Yun yung mga tanong. Paano kung hinayaan mo lang, tapos parang hinayaan mo lang nakapaligid sa'yo yung kandila doon? Palaisipan pa din yun hanggang ngayon, no? Pag ganun, na ako.
Kumbaga, syempre, kung ikaw makakita ng gano'n, matatakot ka na din eh. Kumbaga, yung nag-trigger yung pagka yung may mga kandila, para magising ako. Pero nung pagising ko, ayun nga, parang sleep paralysis. Parang sinalba ka na kandila. Basta ang creepy lang kasi gawa nung... Hindi kasi parang naging sign doon, yung kandila, nakita mo yung kandila na mga puro mailaw. Paano kung hindi mailaw yung walang kandila at walang umilaw? Ayun nga, ayun, hindi ko sure. Pwedeng naging sign na makasurvive ka doon sa sleep paralysis mo, yung mga kandila. Pero ang tanong, bakit pinapalibutan ka ng puro kandila? Ayun nga bro, hindi ko alam. Basta panaginip ko lang. Nag-research ka naman. Hindi ko sure. Sabagay ang hirap, no? Oo. Kasi may mga ganang panaginip na ang hirap. Meron pa bro. Ito, yung sunod naman, nung na-experience ko yun, talagang na, kumbaga, alam ko na meron doon. Tapos yung mga sineshare din kasi ng mga operator namin, meron daw talaga. I mean, pag sila, nakaka-experience din sila doon. Tapos ito na, yung 12 ulit ng madaling araw, night shift ulit ako noon. Ito, talagang, kasi, di ba kasi ang night shift ko is Monday, natulog ako doon. Tapos parang iniisip ko, baka mangyari ulit. Nung Tuesday, talagang pinilit ko na mangyari. Nung makakakita ulit. Wala lang, parang trip lang. May pagkaano ka din? Di bro, as in talaga napakadilim dun. May i-share ko sa iyo yung video. Bro, binidyohan ko bago ako matulog kung anong lugar. Kung anong pala. Wala kang makikita doon, madilim lang. Ipapakita ko lang sa iyo bago ako matulog kung ano yung itsura. Oo, sige. Hindi ko kaya. Ang dami nag-share ng story nila ngayong linggo. Si Tito Jason, si NJC, Coach Amiel, si Boris. Iba't iba sila ng karanasan dito sa vlog na ito, sa daigdig na ito. At talagang siguro aabutin ng 1 hour tong vlog na to sa mga kwento nila. Kasi si Matt pa pala kahapon. Isa sa mga pinakamaraming karanasan yung pinsan ko. Si Matt kahapon na nag-share din. Yun lang. So salamat kay Bro Boris na nag-share siya ng... Actually, hindi pwede. Parang ayoko nga magpasalamat eh. Parang natakot ako. Abangan natin pa rin siya sa mga susunod pang vlog natin. Sunod naman ay, siyempre November na, December. God our Father, your power brings us to birth, your providence guides our lives, and by your command we return to dust. Lord, those who die still live in your presence, their lives change but do not end. I pray in hope for my family, relatives, and friends, and for all the dead known to you alone. In company with Christ, who died and now lives, may they rejoice in your kingdom, where all our tears are wiped away. Unite us together again in one family, to sing your praise forever and ever. Amen. Almighty Father, source of forgiveness and salvation, grant that our relatives and friends who have passed from this life may, through the intercession of the Blessed Virgin Mary and of all the saints, come to share your eternal happiness through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Pants from Secret. Wala ba? Hello mga good Joes, good morning. And it's our day 7 ng vlog. Ito na yung last day ng vlog. Ang dami nangyari buong week. Kaya naman, samahan niyo ulit ako sa panibagong araw na to. So tara! Alis na po kami. So good Diyos, ayan, paalis na kami and papunta naman kami ngayong Manila, kaya it's gonna be another unforgettable day. Ang ganda-ganda ng mga nangyari dito, so again, I love every single day. Pumunta kami sa aming second home. Tanan! May kukunin lang kami, good Diyos. Right, so may kukunin lang po kami dito. Tirik na tirik ang araw, November 2, 2024, good Diyos. Sobrang init ng weather ngayon. Tama-tama yung mga napunta sa libingan para dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay kasi ay maaraw. Papalitan lang ni Nate yung wheelchair ni Bri. Yan, kukunin ko rin yung mga ibang dala namin.
Na ibabalik na. Mami, itong mga pagkain ibabalik na? Ha? Lahat? Ngayon naman, nandito na kami ngayon sa aming pangalawang bahay. Ang pinapalitan lamang ang aking wheelchair. At ngayon, tutungo na kami ngayon sa aming ikatlong tahanan. Kaya naman mga kudaw, kaya naman ngayong lingkon namin naging guest sa vlog na ito. At don't forget my new show, abangan sa mga ka-good Diyos dyan na gustong magpa-add sa aking case, sabihin nyo na po sa akin. Ang aking bagong show ay mamimigay ako ng papremyo at mga bagong kanta. Kaya naman maraming salamat sa aming nakasama sa vlog na ito. Kay NJ na nag-share ng story, Tito Jason, Bayut, Coach Emil, sino pa bang ating nakasama? Kuya Boris, Kuya Paul, Mad Lawrence ay Ibiya. Yan, at si Tita Janet Alvarez, si Tita Sonia Cabal, sa lahat ng mga Jaws namin na talagang naki-join sa aming trip, sa aming vlog. Ngayon, patuloy pa rin namin ang vlog namin sa last day of our Week in My Life vlog na Undas. Samahan nyo na kami. Please tune in. Sa Monday po, ako po ay magbabalik sa Awit ng Pinoy, alas 6:30 ng gabi. O, diba? Para kami nakitaga-dizzy, mama. Ano ba? Panoorin nyo to kung vlog na ito ha. At ito ay tatagal ng halos 1 oras. Kaya naman sabi ko kay Brian Untalan ay talagang madami siyang naikwento sa video na ito. Tama ba? Correct. Kaya naman ang aming mga mahal na buhay ay inalala din po namin. Stay put lang po kayo. Huwag nyo i-stop ang vlog na ito dahil ang dami pang mangyayari. Out kay Tita Sonia Cabal, Lola Purificacion Alvarez, Tita Jenna Alvarez, at marami pang iba. At shoutout din sa aking mga supporters sa Awit ng Pinoy, simula batch 1, 2, batch 3. Maraming salamat po. Ngayon, tutungo na kami sa Maynila. Bye-bye! So yun mga good news, nandito naman kami sa Newport Mall ulit. Since last week, diba dito tayo nagsimula ng vlog, dito rin tayo magtatapos ng vlog. Kakain kami ngayon sa German food, magla-lunch po na kami. Let's go! Ano yung next ganap namin? Shopping na agad kami. So as early as November, bumibili na agad kami para pag na-busy, meron na pag mga ibang events, pwede na yung ibang mga outfit na natin. Let's go! Mga good Jaws, that ends my vlog. Salamat sa panonood nyo hanggang huling minuto ng video na ito.
Until our next vlog, salamat talaga. Thank you for watching my vlog. See you again on my next vlog. Give this video a like, share, subscribe, and turn on my post notification for more updates. Peace out.